Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang Pagara versus Muton. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong opisyal na inanunsyo ng Rising Promotions na magtutuo sa isang 8-rounder exhibition fight ang ating pambato na si Prince Albert Pagara at ang bata ni Floyd Mayweather Jr. na si undefeated rising star Kermel Muton sa December 31 sa bansang Japan, ay natawa ang madaming Pinoy boxing fans. Gawa ng sa palagay nila ay paglalaroan lang daw ni Muton si Pagara at gagawing punching bag, lalo pat nanggagaling daw si Pagara sa pagkatalo sa huling exhibition fight nito na ginanap sa Russia nitong nakalipas na buwan ng Oktubre lamang. Subalit kabaliktaran nga po ang nakikita ng former Unified Light Heavyweight World Champion na si Antonio Tarver. Hindi po kasi natuwa si Tarver nang mabalitaan niya na lalabanan ni Muton si Pagara. Ayon kay Tarver ay bakit daw ba pumayag ang Mayweather Promotions na itapat si Muton sa dekalibreng fighter na katulad kay Albert Pagara. Napakadelikado daw nitong laban para sa bagitong si Muton lalo pat may edad pa lamang daw itong 18 years old. Habang si Pagara naman umano ay punong-puno na ng experience sa sports ng suntukan. Kumbinsido po ang dating kampyon na dudurugin lang ni Pagara si Muton. At na dahil umano sa desisyon na ginawa ng Mayweather Promotions na paglabanin si Muton at Pagara, ay malaki umano ang posibilidad ngayon na masira ng maaga ang papausbong na karyer ni Muton sa boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil kanina lamang ay opisyal nang naisama ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame para sa batch 2025. Isang napakalaking karangalan po nito dahil ang mga napapasama lamang sa Hall of Fame ay yung mga boksingero na talagang gumawa at nag-iwan ng matinding legasiya sa sports ng boxing. Para naman po sa mga nagtataka kung bakit ngayon lang naisama si Pacquiao sa Hall of Fame, ito po ay dahil kailangan mo na retirado ka muna ng mahigit 3 taon bago ka pwedeng maisama dito. At dahil mahigit 3 taon na magmula ng huling beses siyang lumaban, kaya naman hindi nagdalawang isip ang International Boxing Hall of Fame na agad ipasok ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Habang ang kanyang long-time trainer naman na si Freddie Roach ay labis ang tuwa ng mabalitaan na nasa Hall of Fame na si Pacquiao. Ayon kay Roach ay ito na umano ang bunga ng lahat ng pagsisikap ni Pacman sa mga ensayo na siyang hindi nakikita ng karamihan. Hindi niya umano makakalimutan yung araw na pumasok ang isang patpati na Manny Pacquiao sa Wildcard Gym dahil naghahanap ito ng trainer hanggang sa naging isang ganap na global superstar at legendary fighter na ito. Bukod dyan ay inaasahan naman na makakapasok din sa International Boxing Hall of Fame ang isa pa nating pambato na si Pinoy boxing legend, former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Taong 2023 nang huling beses lumaban si Donaire kung saan natalo ito sa kamay ni Alex Santiago. Wala pang official announcement na inilalabas si Donaire na retirado na siya. Subalit kung hindi na talaga siya ulit lalaban pa, ay malaki ang posibilidad na mapasama din agad siya sa International Boxing Hall of Fame para sa batch 2027. Napakadami din po kasi talagang tinalong legendary fighters ni Donaire. Bukod dyan ay isama mo pa ang kanyang mga awards kagaya ng 2012 Fighter of the Year at pagiging Knockout of the Year winner ng maraming beses. Naging top 3 best pound for pound fighter din siya ng The Ring Magazine noong taong 2011 sa likod lamang ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya naman hindi natin maikakaila na isang legend din talaga si Donaire. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.